Wait. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Ready ka na ba sa new episode? Ako pa ba? Of course! Nice! Chill lang tayo dito. True! Ako may tanong din ako. Sige, ano yun? Bakit va? Ha? Anong bakit ba? Bakit? VA. Where we talk about anything about virtual assistants, remote working, work from home life, and many more. Kaya kung isa kang VA or gusto mong maging VA, para sa'yo tong podcast na to. Hi, welcome everybody to Bakit VA, where we talk about anything about virtual assistants and why is it the best option for you. So today we are going to have a very insightful and wonderful session with Ernie here about the effect of AI on the industry. But before that, we would like to know you first, Ernie. So can you introduce yourself? How long have you been a virtual assistant and how did you get into this industry? Yep. My name is Ernie. You can just call me EJ. And I've been with virtual or in the industry for a year before I got into BA Flix. For the last company that I've been with, I am a recruiter, appointment setter, and cold caller. But I'm actually a product of BPO. I've been with Sitel for like 7 years before I decided to be a VA. Meron kang BPO experience before, sabi mo. Yeah. All right. So just a question lang. Nakatulong naman ba yung BPO experience mo in your VA career? Yes, it did. Because when I was starting, I don't actually have the confidence to, talk to like customers, clients. But as years have passed, when I was in BPO, I actually learned to be more confident in talking to other people, especially our customers. Yeah. It actually helped me a lot. Kasi usually, straight English nga din talaga kapag customer service yung ginagawa. Since yung customers natin is hindi naman mga Pinoy. But now that you are in the VA industry, still you're able to use that communication skills that you gained from the BPO industry, right? Kasi usually dito sa VA Flix, marami yung galing sa BPO eh. And nakakatuwa na nagagamit nga din nila yung skills nila as customer service before dito sa ganitong path. And I think that is very rewarding. But let's get into it to our topic today. Baka malayo tayo. Let's move on to our first question here. How have AI technologies affected your role and responsibilities as a virtual assistant? Well, it's actually easier, it gets things done in a matter of like seconds, so it's actually helpful. But there are pros and cons still on this what you call AI. But one is, for me, is it's actually efficient and effective. It actually helped me to do my tasks effectively and efficiently. Right. Kasi ang dami ng AI ngayon. Number one, of course, yung ChatGPT. Nagagamit mo ba yung ChatGPT? ChatGPT, I think there are version na like 3.0, 3. I don't know. But I've been exposed to Magic AI. It's actually a different one. Parang siya yung mother load ng ChatGPT if you could actually try it. Because it will help you out in providing reply. You can also ask to make an introduction about yourself. Just add some little things, and then he will or the AI will actually provide you like 2 paragraphs of on how. So it's convenient, but may mga downfall pa rin talaga siya for me, and it actually scares me to use it sometimes. Medyo scary nga, no? But let's talk about yung Magic AI na sinabi mo. Kasi it's the first time na narinig ko yung Magic AI. Sabi mo, parang siya yung nauna before ChatGPT, tama ba? No, it's hindi naman sa nauna, but
parang mother load siya na parang mas advanced siya sa ChatGPT for me. Honestly, ito yung it's actually provided by a company. Nag-train ako sa kanila and unfortunately hanggang ngayon wala pa rin silang client na ma-provide for me. So I still have access to the AI that they have. They provided me the login. To tell you honestly, nag-apply ako doon, mas nauna pa doon kaysa sa VAFlex, but VAFlex actually accepted me. So ngayon, yung mga emails na sa akin, I don't answer it or reply to it anymore. Because, you still have access to parang perks na lang na naghihintay pa rin ako ng client sa inyo. Pero hindi ko na siya sinasagot. I wanna focus on VAFlex already. And so far, masaya naman. Challenging yung namin, yung task namin sa VAFlex, but fulfilling din at the same time. Yeah. So yung Magic... yung Magic AI, may mga features kasi siya na hindi ko na sa kasi hindi naman ako na-expose masyado sa ChatGPT. Yeah. But one thing na ko is may mga choices doon sa Magic AI na can you make this more friendlier, mga ganon yung mga kanya. Tapos iibahin niya ulit yung thoughts first na mas magiging friendly siya. Pwede mong sabihin na can you make this more polite? Ganun. Tapos ko lang siya ganun din sa ChatGPT, parang i-copy paste mo lang then he will actually provide your reply. If gusto mong mag-formulate ng thoughts na ibibigay mo lang yung ideas ng thoughts mo, siya na yung gagawa. Yun. Yung ko lang. Pero hindi ako masyadong na-expose sa ChatGPT. Yes. Parang saglitan lang na Yun kasi yung madalas na gamitin ng karamihan yung ChatGPT since it's free. And feeling ko yung Magic AI, I think sabi mo meron kang login or merong login na provide sa'yo. So, hindi siya free? I think hindi siya free, no? Yeah. Ang alam ko, binabayaran ng company. I see. Okay. So based on what you said earlier na napapadali nga yung work mo, na nagagawa niyang friendlier yung mga responses or replies or emails, in what way siya naging parang nakakatakot sa'yo? Like, meron kang fear of this AI when it comes to work, or is it because AI will dominate us in the future? Paano ka natatakot? It scares me because it makes me lazy. Oh, yes. Because the convenience of having it in your computer, just type in whatever you want, and then he will actually, or it will provide you something. And second one is, yes, I'm scared that these AIs will actually replace that in the future, us in the future. So, yun yung nakakatakot. Kasi parang mawawalan tayo ng trabaho in the future if we will actually keep on lang, using it. Tas yun na nga, unang-una, personally, gagawin niyang tamad yung mga tao. Right. Kasi, ba't pa ako magre-research? Nandiyan naman si AI Like, type in ko lang yung keywords and that's it. Parang, una nga, tinype ko yung relativity theory ni Einstein and then it just provide, in a matter of 3 seconds, na-explain niya lahat yun And then isipin mo si Einstein, he actually researched that for like how many years para maano niya yung theory na yun, and then suddenly may AI just type in relativity, may explain niya lahat yun in a matter of 3 seconds, di ba? Parang magiging tamad talaga tayo. Yes, tama. And yung effect din nito sabihin na natin sa mga students, 'di ba, na wala nang research, you can just type in sa ChatGPT or any AI software yung assignments or research, andyan na lahat, made it easier. Hindi ko alam kung kapart ka ng generation namin na talagang nagla-library pa kami dati, pero hindi na nila, alam mo yun, yung younger generation ngayon, hindi na nila may experience yun, man. Like hindi mo na may experience, pupunta ka talaga sa library and you will actually check every bookshelves that you actually see there to do an actual research on your own, diba? Ngayon, type mo lang and
andun na eh. Yeah. Di ba? Parang kahit sa bahay ka lang eh. Dati, bigyan mo pamasahe, punta akong library. Kasi kailangan kong mag-research dito sa project ko, sa assignment ko. Ganun, di ba? Ngayon, ta-type in na lang nila sa cellphone, pwede sa kung may laptop sila sa bahay, di ba? Basta may internet ka, okay na. Dati, yung generation kasi namin walang ganun. You gotta do it na mano-mano talaga. Yun yung hindi na nila may experience. And sad to say, those are actually the fun moments that we had in our generation. Kumbaga, siguro in the future, what I'm seeing is soon wala nang actual na books, 'di ba? Puro ebook na lang. And then you can just type in kung ano yung gusto mong malaman, and then di-display na niya, bulleted form, nandiyan na siya, 'di ba? Mas madali na. And I just want to know muna before pa tayo mapunta sa kung saan. Let's focus more on the VA dito sa work natin, no? And yung correlation ng AI. Can you share some specific tasks or processes where AI has been particularly helpful in enhancing your efficiency and productivity as a virtual assistant? Bukod sa yung pag-generate nga ng emails, are there any other tasks na natutulungan ka ng AI? Honestly, sa BA Flix, wala actually. Parang ginamit ko lang talaga siya nung... Okay, aminin ko na. Are you a skilled virtual assistant looking for your next opportunity? Join our team at VA Flix, where we provide top-notch virtual assistant services to busy professionals. As a member of our team, you'll have the opportunity to work with a variety of clients and gain valuable experience in the field. Send us an email at recruitment@vaflix.com. What are you waiting for? Apply as a virtual assistant at VA Flix today, where your skills and expertise are valued. Okay, aminin ko na. Ginamit ko lang siya nung nagpapa-interview ako kasi parang ang pangit ng introduction ko eh. Paano kaya to? Ganun. Okay, yeah. Okay, gamitin ko nga to. Sige, experience natin, gamitin natin to. Yun, tas binigyan niya ako ng detailed information about myself, di ba? Parang how ironic na sasabihin ng AI yung information mo na dapat alam mo, di ba? So yun, parang ang ginawa ko, introduce myself as a cold caller recruiter. Doon ko lang talaga siya ginamit. Like now, hindi kasi sa task naman namin with VA Flix talagang communication skills. Communication skill and how do you deliver it? Kasi kami sales eh. Yeah. So paano mo siya ibebenta? Yun yung wala ang AI. On the attitude, on how yung attitude mo to deliver the message, kung paano mo siya i-persuade yung lead mo, di ba? Yun yung wala ang AI. It can provide you the detailed information, okay, pero kung sablay naman yung delivery mo, wala din. Hindi rin siya papatok sa'yo. So I use it lang din kung kunwari, kasi meron kaming script na pina-follow din sa task namin. Yun. Yeah. Okay, gawa tayo ng script. Hindi nag-work tong pre-provide ni client. Alright, gawa tayo. Tapos, kunwari, yun yung ginagawa ko parang iibahin ko yung pihit ng script na yan. Kasi andun pa rin talaga yung personal touch dapat. Kung talagang, yes. Kung sales ang pag-uusapan, wala yan sa script eh. Wala yan sa sige, basahin mo yan. O sige, parang transactional ka lang eh. Ako kasi binibigyan ko ng personal touch pa rin na pipihitin ko pa rin yung conversation to actually lure the lead and actually persuade them to listen to me. You want my product. Ganun eh. Yun yung kwan ko eh. Pero yun lang ang gamit lang talaga sa akin ni AIS to ask for script and yun lang. Sa task namin ng VA Flix, yep. Oo. Well, sa task mo sa VA Flix as a virtual assistant, yun pa lang, no? Doon mo pa lang nagamit, doon sa interview. Tama ba? Yan, sa pag re-reword or rephrase ng mga yes. paragraph, sabi mo nga. But, not
medyo naano lang ako dun sa sinabi mo kanina na ironic kasi mas kilala ka pa nung Oo nga, nung AI. 'di ba? Parang magbibigay ka lang Oo. ng keywords kasi doon, gagawan lang niya ng ano, tapos oo nga no, gaganon ka na lang bigla sa kanya. Oo. Pero yun nga, parang ginagamit ko siya doon lang sa part na yun. Parang gusto ko pa rin minimal pa rin yung ano ko yung Of paggamit ko course, sa kanya. 'Di ba? Kasi pag sinobrahan mo kasi naabuso mo yung ano doon ka na magiging tamad talaga. Magre-rely ka dun sa kung ano yung madali, no? Instead of, focusing imbis on... imbis na gigising ako ng maaga kasi kailangan ko mag-research dito. Ay hindi, tulog na lang ako, may AI naman eh. Yung ganun na mindset. Yun yung ayokong pasok ako ng maaga today kasi i-revise ko pa rin yung script na ginawa ni AI. I will make it personal. Ganun pa rin ako eh. Yes. Tama. Which is good, no? Which is a good practice for everybody na gumagamit ng AI nowadays. Sa mga employees dyan na nagre-rely dun sa AI, I think it's better nga na meron pa ring personal touch. When it comes to your work naman as a virtual assistant, sabi mo nga nagsisales ka, so meron pa ding personal touch. So I think yung AI, yung hindi niya lang talaga makuha dun is yung tone mo when you are talking. Diba? Yung tone, syempre hindi naman naririnig si AI. But do you think it will be very helpful kapag chat yung interaction? Do you think AI will work? For example, chat yung interactions, yeah. Yun yung parang magiging forte niya talaga. Oo, no. Kung chat yung nyo. Pero if it requires you talking to a lead or talking to others, dapat yung ikaw talaga, yung personal touch mo. Kasi hindi man nila nakikita in person kasi over the phone yung transaction nyo. Yeah. They can somehow feel it in your voice kasi if you genuinely want to, connect with the lead eh. Sa chat kasi, okay, maaaring... You can fake it, no? Pwede mong pekehin. Pwede mong i-type yung mga sinasabi ni AI na gustong mabasa ni lead, di ba? Pero kasi if it's an actual na call or even on a video call, ganun, they can see they can feel if you are actually genuinely connected with them eh. So yun yung wala si AI. But when it comes to chat, nagagawa ni AI siguro mag-connect sa lead or sa customer kasi kaya niyang gawin yung gusto mong mabasa. Diba? Tama. Yun lang naman sa akin. Pero pag sinabi mong chat, tama rin yung sinabi mo na yun yung forte niya for me. For chat din lang talaga. For chat support, no? Yung mga ganun. Mga chat support. Well, hindi na natin alam ngayon na baka yung mga nakakausap natin sa chat support, lang pala, generated na nagka-copy-paste na lang sila. Ganyan, di ba? But it's yung not far-fetched. Yung mga adbot, yun. AI din yung mga yun eh. AI na sila. Which is nakakainis, di ba? Kapag AI yung ka-chat mo na ayaw mo yung ganun eh. Di ba? Oo. Ayaw mo kausap kasi hindi ka maiintindihan nun. May darating ka sa point na hindi ka niya maintindihan kasi walang human interaction. Walang human connection ba? Kasi parang yan eh. Kunwari, ako yung kwan mo. Gusto ko makapag-usap sa tao na para maramdaman niya yung feelings ko na galit ako ngayon. Frustrated ako ngayon sa service niyo, ganun. Tapos papakusap mo siya adbot, tapos mag-chat siya ng sorry for the inconvenience lang. Hindi sapat yan, di ba? Parang I want you to hear me out to understand the reason why I'm frustrated right now. Ganun lang naman yun eh. Diba? Tapos yun yung as a part naman ng customer service or a BA, yun yung i-attack natin. Okay, bad trip ka. Okay, dito kita ngayon. I-acknowledge lang natin yung feelings ng client or the customer, diba? Yun lang naman yung point eh. Kumbaga natitimpla natin sila, gano'n, no? Kaya natin i-profile kasi pag makakaya mo na siyang i-profile pag Pero pag adbot yung hindi po maiintindihan. Kahit mag-tumbling tayo dito, hindi mo alam gano'n ka. Oo. Pagdating talaga pagdating na sa customer service na or virtual assistant na nakakausapin mo, mas lalo na siyang bad trip. Kasi nauna yung adbot na nakausap niya, yes. diba?
Tama. Well, balik tayo dun sa topic natin about sa VA. Balik muna tayo sa VA kasi baka malayo na naman tayo. But dun sa virtual assistants, yung next question ko dapat dito would be the skills. What are the new skills or anything that you can focus on? Pero I think nasabi mo na kanina na what is really important is yung skill mo din to personal skill mo to alam mo yun, lumayo sa temptation na gamitin yun lagi. I think that is a skill for me personally na yung discipline. Yun. I think that's a perfect word for that. Yung discipline mo to not use it or to balance everything out na huwag mong gamitin lagi yung AI. Kasi kapag nag-rely ka na sa AI, hindi ka mag-grow as a person, as a worker, as an employee, di ba? Tama. Doon mawawala yun. So, gumagamit ka ng robot, magiging robot ka din. Diba? Yes. In the future. Yes. Parang ganun ka na lang copy-paste na lang yung ginagawa mo. Gumagawa ka na lang ng prompts. So, hindi mo nagagamit talaga yung skills na meron ka dapat or yung mga skills na natututunan mo sana as you are, working dun sa industry mo. So, let's move on dun sa next na question na natin since okay naman na tayo dun. What advice would you give to any aspiring virtual assistants looking to enter the profession, the VA in this age of AI? So are there any specific skills or strategies they would prioritize or they should prioritize for you? For me, you can use it minimally. Like if you don't know the job description, you can actually use AI to learn more. And but still, kung gagamitin mo siya, dapat nakikita pa rin talaga yung personal touch mo nakikita na genuine ka sa kasi ganun din naman yung ginawa ko. Like, okay, pangit kasi na introduction ko nun talaga parang ang corny, parang una pa lang na sentence, parang okay, aantukin na ng HR, ganun Ang ginawa ko, okay, since I have AI, so sige nga, try nga natin. So it provided me the things that I know to myself and provided me na much better yung ginawa niya. Parang ganun. So, ngayon, ang gagawin ko na lang on my part is how to deliver it. How to deliver it genuinely na talagang, okay, yung HR yung nag-i-interview sa'yo is, feel ko siya. Parang ganun yung mafe-feel ng HR. Parang, kaya yun, yung ginawa ko. Advice ko lang sa aspiring VA na apply, you can use AI. I don't discourage it. Kasi kailangan talaga natin i-embrace din yung change minsan And my advice is you can use it but minimal, tapos i-balance nyo pa rin. May AI, tapatan mo pa rin siya ng personal touch mo. Kung ano talaga, kung ano ka talaga as a person din. Kasi yun din naman ang gusto ng mga ina-applyan mo Gusto nila na maging genuine ka, honest ka, kung ano man yung talagang skills mo rin. Yun. You can use it minimal lang, please. And tapatan nyo pa rin ng personal touch nyo. Yun, ang advice ko for the new VAs. So everybody out there, nakita nyo nga 'di ba si Ernie here, ginamit niya ngayong AI sa interview. So dito siya ngayon. Dito na siya, gumana naman, 'di ba? Dito na siya sa agency, meron na siyang client, nag-work na siya sa VA. So you can use it. Tama yung sinabi mo na you can use AI but with moderation, no? Wag lang sobra. And never abuse it. Maganda na meron kang gamitin mo yung AI para gumawa ng draft. And then edit mo pa din. Diba? Gawa ka pa din. Doon ka lang magbase, kumbaga. Tama. Diba? Parang base mo lang doon. And if ever you have access to AI, lalo na yung mga free na walang bayad, never abuse it. Kasi yung downfall is hindi kay AI. Kayo pa rin yung magda-downfall doon. It will actually create you, or it will make you lazy. Tama. And magiging ka na dependent ka sa kanya. Which is hindi tama kasi gawa lang ng tao yan Tama. Well,
going back, parang ganun din yung nangyari before, no? Since medyo books nga tayo noon. And then, dumating yung generation na merong internet, merong Google. So, parang mas naging madali na lahat. Naging abot na natin yung any information man hanapin natin. And then, here comes AI. Again, another innovation na mas magpapabilis pa kaysa sa pagsa-search mo sa Google. And do you think, in your opinion lang, no? Do you think, or how do you see the future of AI and remote work? So, sa tingin mo, how will it work out? Parang ganun. Ano yung nakikita mo sa future na picture na ginagamit yung AI ng mga remote assistants, or wala na bang remote assistants, puro AI na lahat? There my opinion is there is a possibility na mangyari yun. If hindi natin i-regulate yung paggamit sa kanya. Kung inaabuso natin, yun yung downfall ng mga tao na in the near future. Kung talagang abusuhin natin si AI, it will actually replace us. Wala hindi na tayo kailangan ng kumpanya kumbaga. Tama. Hindi, i-replace ko na lang to One time, big time na bayad sa una, pero in the long run, mas makakatipid ako. Tapos, hindi nagsisick leave to di ba? Yes, andyan lang lagi. Di ba? Yun, yun yung nakikita ko. If we will abuse it and we use it without moderation, yun yung downfall niya. It can actually replace us from our jobs right now. Tayo din yung yung tayo din lang yung mismo mawawala ng trabaho. Or kung makakagawa ka ng sariling AI mo, then pitch it to the company, okay, bilhin mo tong AI na ginawa ko, well and good, di ba? Pero not all of us are actually taking na kaya natin gumawa ng ganun So still ang sa akin lang, still balance pa rin. Pwede natin siyang gamitin, pero in moderation, wag natin siyang i-abuse. And also dapat yung mga gumagawa ng AI, yung mga software engineers or kung sino man yung mga programmers, dapat yung mga gawin nila na AI would be something na nagre-rely din sa humans. Para meron pa ding hindi yung nagsosolo na gumagawa na meron pa rin balance na communication between the two, di ba? Na dapat hindi siya mag-work kapag walang human na gagamit. Parang ganun. Tama. Diba? Kasi meron nata akong parang nakita na reel before na merong dalawang robots or AIs, artificial intelligence, na nagsimula nang mag-usap nung pinag-usap nila, and then gumawa silang sarili nilang language. And that scared the diba? Scientist or yung mga gumagawa. So, shut down nila agad kasi nagsarili na yung dalawa. And yun yung part na nakakatakot kasi in the future, baka puro robots na lang lahat. Saan na tayo lulugar, diba? Saan na tayo mag-work? Wala tayong trabaho. Wala yun dito na ko. Parang, paano kung i-oust tayo dito sa i-take over nila yung di ba? Nakakatakot. Parang noon yung nai-imagine kasi natin mare-replace tayo ng robots. Robots, when you say robot kasi parang physical pa siya na siya na yung gagawa ng ganito, siya na yung mabubuhat, ganun. Pero ngayon parang mas mauuna pa yung mga remote workers na mawalan ng trabaho. Kasi meron ng ChatGPT, Magic AI, and dumadami na nga. Even sa Photoshop, I think meron na ngang AI generator na itatype mo lang kung ano yung gusto mo mangyari. Oo. Which is parang unfair when you think about it, kasi maraming graphic designers na yun yung trabaho nila, 'di ba? Na doon sila kumikita ng pera. Natatapakan mo yung 'di ba, yung minsan hindi na lang trabaho yung natatapakan mo sa ganun, yung passion din nila as an artist or 'di ba? Writers, 'di ba? Writers napapalitan na. Yan. Like in a matter of seconds, meron ka ng article. 'Di ba? Sobrang unfair din sa writers. But araw makakagawa ka lang ng libro mo, ganun. Ayun nga 'di ba? Sa ChatGPT pwede. 'Di ba paano naman yung mga writer talaga na Google nila yung oras nila sa life experience din sa mga nakikita nila, and para isulat lang sa libro, like yun. Tapos here comes AI,
Like, bigyan mo ko isang araw, tapusin ko yung libro mo, ganun. Diba? Unfair siya. Tapos, wala. Wala na. Wala nang sense ngayon yung passion mo to write. Because there's this AI that could actually write your book in days. Diba? It's saving us time, yes, diba? Pero, nawawala yung... yun yung pros na kasi parang... Time, no? Timely talaga siya na kayang-kaya niyang gawin yan like in a heartbeat. Okay, gawin ko yung speech mo. Sige, ganun. Yeah. Compared sa kung wala, syempre like mag-prepare ka a week, gagawa ka, magsusulat ka, and then i-kukuan mo pa yun, practicein mo pa sa harap ng salamin or whatever na paano kayang reaction ko pag nag-speech ako. Ngayon, ayan, kung sa laptop lang, open mo yung notepad mo, paste mo yung ginawa mo dyan, no? Kausap kita ngayon, parang babasahin ko lang, pero nakatingin ako sa'yo, di ba? Parang wala na yung yung thrill niya and fun of having din kwan talaga na yung mga mano-mano talaga old school na when you said about yung speech, naalala ko na meron din nga palang mga AI na voice generate, may AI voice na nagsasalita na sila, di ba? And then meron na ding face. Grabe, no? May ginagamit yung isang kakilala ko, parang Alexa, gano'n siya. Pag nagka-chat kami, gano'n siya. Ano yung tawag mo? Gano'n ba ako? Di naman Alexa yung pangalan ng misis mo. Sabi, yung ano ko yun, gano'n siya Parang, assistant niya. Ganyan talaga. Sabi ko, kaya bang maglaban yan? Gano'n ba ako? Pero it's just a joke din. So, tapos in-explain niya, it's actually helpful. Ganito, ganyan. May schedule ako, siya yung manggigising sa akin. Yeah. Siguro it all... Diba? Where's the fun in that? Sabi ko nga dapat yung nanggigising sa'yo, yung asawa mo, yung bubuhusan ka na malinig na tubig, yun ng Hindi yung AI, no? Diba? Oo. Yun sinasabi yung voice, yun nga, yun nagsasalita yan si Alexa, parang Siri siya na ewan ko. Diba? So it all boils down to the point na siguro wag lang tayo maging masyadong reliant sa AI or robots, diba? Na meron pa rin dapat tayong ginagawa. Wag tayong not because madali, not because time efficient, yun na yung gagamitin natin, or just because it's free, yun na lagi yung gagamitin. Siguro, yes, pwede mong gamitin, but don't overdo and with moderation, 'di ba? Kung talagang wala kang idea din na search mo lang, okay? Pero ang advice ko pa rin is bigyan mo pa rin siya ng personal touch, man. Yun lang. They can feel it, They can actually feel it on how you deliver the things that you wanna say. Kasi kung binabasa mo yun, hindi natural na dinideliver mo yun Parang it doesn't go out naturally nga For me kasi kung talagang sinulat mo siya, kahit hindi mo i-memorize Kung talagang sinulat mo siya, ma-remember mo yun And it will actually go out genuinely, ganun, talagang mafe-feel ng taong kausap mo. Unlike nang binabasa mo lang yung binigay ni AI, pure transactional ka. Kahit na sige, sabihin natin kaya mong pihitin yung tono mo, pero hindi talaga ikaw yun. Binabasa mo lang yun. Para sa akin. Kaya kung gagamitin mo siya, gamitin mo lang siya as basis mo. Incorporate mo pa rin yung gusto mong sabihin. So wag lang tayong magpatalo dun sa sa parang pag overcome or pag sakop ng AI sa atin. Na wag tayong parang magpadala sa madali, huwag tayong magpadala sa free. Oo, yun kasi yung problema sa atin I'm actually guilty of that din. Parang, ba't ko pa mapahirapan yung sarili ko naman, di ba? Di ba? Work smart, don't work hard. Mga ganun yung thing Tama. Pero when you come to think of it, may downfall yun. Downfall yun. In the long run, no? Lahat yun, may sukli yun, kumbaga. Tama. May balik at may balik yun. And in the long run nga, ikaw rin lang ang magsasuffer. So as early as now, i-moderate mo, okay? Use it, don't use it.
Okay, mas maganda balance yung gawin mo. Kung hindi mo talaga sige, gamitin mo. Pero still provide your personal touch. Incorporate mo pa rin yung mga words na gusto mong sabihin. So kapag kinuha ka ng, for example, company na ayaw ka gumamit ng AI, paano na lang yun? Wala na. Kung nasanay ka sa AI, wala na. Oo, di ba? Nga ka dun. Kumbaga nangalawang na yung skills mo before. Sinayang mo kasi nagpadala ka sa madali di ba? Kung natuto ka sana. Mas worth it kung talagang pinaghihirapan. Yes. Exactly. So, I think we spent too much time na dito sa podcast, but let us end this with siguro your final message to the listeners na let's focus on the VAs na gumagamit ng AI ngayon. What are your main points lang na gusto mong i-remind sila, kumbaga? Kumbaga to summarize lang everything, yeah. You can use it just moderately, and like I've said, still incorporate the words that really comes within you, and always provide personal touch. Sa mga listeners natin and viewers, come join us here in VA Flex. Masaya dito. All right. Yeah, come join us. Send your resumes at recruitment@vaflex.com. VAFlex. All right. Thank you so much. Well, thank you so much, Ernie, for joining me in this podcast episode. I hope we can have another episode in the future. Sana. Yes. Looking forward, sir. Ikaw naman basta kung anong gusto mong pag-usapan natin. Maganda. Alright, I actually have fun din. Okay. Sige. And nice meeting you pala, sir. Nice meeting you too, Ernie. And I think sabi mo naka-lunch ka kanina. So let's end this. Thank you so much. Thank you, Ernie. You have a good one. Bye-bye, everyone. Bye. Hello, aspiring VAs and all our listeners out there. Na-enjoy nyo ba ang episode na to? Check nyo rin yung iba and abangan nyo yung mga next episodes. We really love to hear from you. At dahil dyan, baka may mga suggestions or topics kayo na pwede naming pag-usapan, send us an email at admin@vaflex.com if you're listening to Spotify or any podcast platforms. And for our YouTube people, you can comment down below and we'll answer all your questions on our next episodes. See ya!